we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Pagdinig sa kaso ng isang minaltratong kasambahay, gumulong na sa Committee on Justice and Human Rights sa Senado. Supina para sa mga dating amo na kasambahay, ipinahahanda na. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Gumulong na ang pagdinig sa kaso ng kasambahay na si LV Vergara sa Committee on Justice and Human Rights sa Senado kahapon. Si LV ang umano'y minaltrato ng kanyang mga amo sa Occidental Mindoro na kalaunay nasagip sa Batangas City noong June 28. Sa nasabing pagdinig, muling ikinuwento ni Nanay LV ang kanyang sinapit sa kamay ng kanyang mga amo na nagresulta ng kanyang pagkabulag at pagkabungi. Pag konting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas, tapos po inuuntog sa freezer, sa CR, tapos sa mga dingding kahit saan po. Taong 2021 raw nang makatakas si LV sa kanyang mga amo at nagtungo sa tanggapan ng Barangay 7 sa Mamburao Occidental, Mindoro para humingi ng tulong pero nasundan siya ng kanyang among lalaki. Tanong ng mga senador, bakit pinayagan ni Barangay Chairman Jimmy Patal na bumalik si LV sa kanilang mga amo? Akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LV. Tapos hindi pa po siya sinasabi ko pa pong ganon, dumating na po yung amo niya. Hindi kumbinsido rito ang mga senador kaya ginisa ang kapitan. Nasa matinong pag-iisip ka kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pa-check siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito mukhang kawawa na kasambahay. Ang ginawa mo, sinurrender mo siya uli sa amo, napakawalang hiya mo. Pinahaharap din dapat ang mga dating amo ni LV na sina Jerry at Franz Ruiz pero nagpadala raw sila ng text message na hindi sila makakadalo dahil sa iniindang medical condition. Inihahanda na ng komite ang sabina para humarap sa pagdinig sa susunod na linggo ang pamilya Ruiz. Nakatakda naman ngayong araw ang pagdinig sa kasong inihain ni LV sa piskal sa Batangas City laban sa kanyang mga amo. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuha ang panig ng mag-asawang Ruiz pero hindi sumasagot ang mga ito sa aming mga text at tawag. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakuha na ng video ang nangyaring gulo sa gitna ng kalsada sa Iloilo City na kinasangkutan ng ilang kabataan. Ayon sa uploader, hindi bababa sa 20 kabataang lalaki ang nag-aaway, nagsisigawan, nagbabatuhan ng bote at kahoy sa Barangay Tanza, Esperanza. Kinumpirma naman ni Punong Barangay Wilbur Orada na residente ng barangay ang ilang bata na makikita sa video na nakikipag-away sa ilang bata na mula naman sa Karatig Barangay. Kaya agad na pinatawag ng barangay ang mga magulang kasama ang mga batang sangkot sa gulo. Bilang kaparusahan, isinailalim sila sa community service gaya ng paglilinis sa barangay. May 2 kabataan naman na ipinadala sa Crisis Intervention Unit ng LGU dahil walang pamilya ang mga ito. So ang ginalinan, nagkatuni ang mga bata na mundra sa Tansa Timawa dos para ako nung mag-reconcile. Galing ang problema, nakainom. So dito, basta may naglinagsa na yung natabo. Ilang taxi operators sa bansa muling umaapila na gawing 70 pesos ang flag down rate. Para sa karagdagang detalye, makakasama natin live si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. John? Cecil, dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa loob na ng 7 linggo, maging ang mga taxi operators at drivers ay umaaray na rin sa epekto nito sa kanilang hanap buhay.
Nananatiling nasa 40 pesos ang flag down rate sa taxi matapos huli itong maaprubahan ng LTFRB taong 2017. Ayon kay Atty. Bong Suntay, presidente ng Philippine National Taxi Operators Association, noong 2017 nasa 34 to 38 pesos kada litro ang presyo ng gasolina, pero ngayon nasa mahigit 60 pesos na. Kaya muling umapila ang grupo sa LTFRB na gawing 70 pesos ang flag down rate sa taxi. Ay kabuang 172 na miyembro ng mga taxi operator ang PNTOA nationwide na kinabibilangan ng mahigit 12,000 taxi units. Kahit ang Association of Taxi Operators in Panay o ATOP, naniniwala na panahon na para itaas ang flag down rate. Sakaling maaprubahan ng LTFRB ang petisyon, laking tulong daw ito sa kita ng mga taxi driver dahil maliban sa pagtaas ng presyo ng langis, mataas na rin ang presyo ng mga bilihin. May 34 members ng taxi operators ang ATOP na nag-ooperate sa buong Panay Island. Para naman sa pasaherong si Gino, napakataas ng 70 pesos na flag down rate. Pero kung ako pamangkoton, depende kay damo man alternative ways para sa aton amo na niguro ang chance sa aton nga mga riders man bala. Ayon naman sa LTFRB 6, wala pa silang resolusyon na natatanggap galing sa central office ukol sa na-file na petisyon. May proseso pa raw na pagdadaanan bago ito maaprubahan at makapagpalabas ng bagong fare matrix. Naintindihan na sila na bangod sa sige-sige asod-asod na pagsaka sa bili sa gatong. So may urge man nga magpadugang. Pero it's not as simple as dati nga kasakaan mo lang. Cecil, ayon sa grupo ng mga taxi operators at drivers ay patuloy silang maghihintay sa magiging tugon ng LTFRB sa kanilang petisyon. Pero ngayong wala pa daw ay umaasa naman ng mga drivers na mapapabilang sa programa ng gobyerno na fuel subsidy sa lalong madaling panahon. Cecil? Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Abot sa 5,000 pisong ipon ng isang residente sa Milaor, Camarines Sur, inanay. Kaya ang Bangko Sentral ng Pilipinas may paalala sa publiko sa tamang pagtatago at pangangalaga sa pera. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. December 2022 nang magsimulang mag-ipon ang 37 anyos na si Cherry ng Barangay Flor de Lis, Milaor, Camarines Sur. Ngayong magbabalik eskwela na, naisa na ni Cherry na maglagay ng dagdag na panindang school supplies at feeds sa kanyang tindahan. Pero nang kunin na sana niya ang ipon sa cabinet, konting piraso na lamang ng 1,000 peso bill ang natira. At ang paniniwala ni Cherry, kinain ito ng anay. Suway-suway para 5 man lang ito. Iyo, si sarong 5 ang si sarong 5 ang siya, na anay. Taibti kaya ini pa lang kay pinto may anay na palan siya. Sa katayon to sa irarom. Dahil sa nangyari, magsisilbi na raw itong aral sa kanila at maging sa iba na nag-iipon ng pera sa kanilang mga bahay. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, mas mainam na ilagay na lamang sa bangko para hindi mawala o masira. Yan, pag nasira po ang pera, hindi po ibig sabihin yan wala nang halaga. Kasi tandaan po natin na ang pera ay bayarin ng Bangko Sentral at pananagutan ng Republika ng Pilipinas. So pag nasira po ang pera, ang gagawin po natin ay dadalhin po ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi po ito ay merong tinatawag naming redemption value. Kapag daw 60% ng banknote ang nasira, wala na itong redemption value. Hindi na rin pwede kung wala na ang pirma ng Pangulo ng Pilipinas at Gobernador ng Bangko Sentral. At kung sinadyang tanggalin ang security thread ng paper bill o sinulatan ng ballpen, mawawala na rin ng halaga ang pera. Sakaling mapatunayang sinadyang sirain ng pera, pwedeng makulong o patawan ng multa ang isang tao sa bisa ng Presidential Decree 247. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang lalaki sa Mandaue City matapos pagsasaksakin ng dati niyang kapitbahay. Ang insidente, nakuhanan ng video. Ang detalye sa ulat ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Binawian ng buhay ang 49 anyos na si Roger Perez ng pagsasaksakin habang nagiinuman nitong Lunes, August 21 sa may barangay Mantuyong. Insidente ng pananaksak, nakuhanan ng CCTV.
Sa kuha ng CCTV ng Barangay Mantuyong, makikita ang dalawang grupo ng kalalakihan na nag-iinuman. Makikita ang pagtayo ng sospek na kinilalang si Jeffrey De Mapetan, 31 taong gulang, at ang paglapit niya kay Perez na nakaupo sa di kalayuan. Habang naglalakad, makikitang may kinukuha siya sa kanyang tagiliran. Matapos kausapin ang biktima, bigla na lang niya itong ininda ng saksak. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi nagawang awatin ang sospek. Nagawa pang tumayo ng biktima at maglakad ng ilang metro bago ito natumba. Sa investigasyon ng pulisya, paghihiganti umano ang motibo ng krimen. Dating magkapitbahay ang dalawa, subalit lumipat ng tirahan ng biktima matapos masunog ang kanilang bahay. Si Perez ang umano'y sumaksak sa ama ng sospek ilang taon na ang nakalipas. Personal grudge, which is kanang hitabo nga pagdugay na pad ko, no, accordingly sa mga mga kasilinganan niya dire. So atong gisubay po ron sir kung napabailaeng kanang rason. Ayon sa pinsa ng sospek, hindi umano nawala sa isipan ng sospek ang maghiganti. Giingnan rod sir nga pagdalig dako kay pabuton di ka. Pag-abot sa lumalabay panahon sir. Wagi mawa siya unahon na ba nga mao ba na may tabo nila. Naaresto si Tan sa follow-up operation nitong Lunes ng hapon. Inihahanda na ang kasong isasampa sa kanya. Hindi na nagpaunlak ng interview ang suspect. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak, Nico Sereno, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang aso naman sa Panabo City sa Davao del Norte ang tinaguriang hero dog ng kanyang fur parent dahil ito ay naging susi para maapula ang nagsisimulang sunog sa kanilang bahay. Kaya higit pa sa man's best friend ang turing ng 31 anyos na si Joan Raganit sa kanyang alaga. Para sa kanya, isang hero dog ang kanyang 8-month-old na Shih Tzu na si Luca. Dahil kay Luca, naisalba ang kanilang bahay at ari-arian. Nagtaka raw si Joan dahil hindi mapalagay si Luca at kakaiba na ang tahol nito. Kaya lumabas ang kwarto si Joan para tingnan ang kanilang stove habang si Luca ay nasa likuran ng kanilang refrigerator at tinatahulan ang nasusunog na extension wire. Dahil kay Luca, napigilan ang paglaki ng apoy. Mag-iuban na mag-adapt lang kay pabantayon sa ilang balay. Dapat mangod sa ilaha is i-love it sila, i-take care as a member of a family. Kay in return, sila po, mag-loyal po na sila sa imo. Na i-save ka sa danger. Daan-daang payong pinailawan at ginawang prop sa Parade of Lights sa Lucban, Quezon. Mga payong na may iba't ibang disenyo, tampok din sa Umbrella Dance Showdown. Silipin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Kakaibang pagdaraos ng Town Fiesta sa Lucban, Quezon. Wala pa man ang Burr months pero Christmas feels na raw dahil sa pagparada ng mga residente, bitbit ang mga payong na hitik sa dekorasyon. Mas kumikinang pa ito sa dilim dahil may iba't ibang kulay ng ilaw. Higit 200 piraso ng payong ang itinampok para sa kanilang Parade of Lights. So we thought of the umbrella dahil nga maulan, kaya kahit na paparada kami, meron pa rin kaming protection dun sa ulan. Kaya yun na lang yung dinecor ng mga participants natin. May pahiyas-inspired umbrella, may ibang hitik pa sa bulaklak at banderitas. Mas lumabas pa ang pagkamalikhain na talento ng mga taga-Lucban sa Umbrella Dance Showdown ng 7 grupo. Ang pangunahing props nilang payong, tinernuhan pa ng costume na nagpalutang panglalo sa kanilang performance. Hanggang sa weekend pa, ma-enjoy ng mga turista ang masayang pagdiriwang ng Town Fiesta. Bahagi rin daw ng selebrasyon ng programa para bigyang pagpupugay si Manuel Quezon na kinikilala na ama ng wikang pambansa. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News.
Ito ang inyong Regional TV News. 7 bahay sa La Union nasunog. Nasa 30 katao nawalan ng tirahan, habang 2 pang insidente ng sunog na itala din sa mga probinsya ng Iloilo at Camarines Norte. Si Chris Novelo ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia para sa detalye. Sa kuha ng cellphone video na ito, makikita ang naglalagablab na apoy habang nasusunog ang magkakatabing bahay sa Barangay Rimos 3 sa bayan ng Luna, La Union. Mabilis na natupok ang 7 bahay, walang naisalbang gamit ang mga apektadong residente. Sa investigasyon ng mga otoridad, nagsimula ang sunog sa bahay ni Marlon Villanueva matapos pumutok ang fuse box sa kanilang bahay. Kasalukuyang nananatili sa evacuation center ang mahigit 30 residente na apektado ng sunog habang nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP sa insidente. Isang bahay din sa Barangay Tiring, Cabatuan, Iloilo ang nasunog Lunes ng gabi. Ayon kay FO3 Daryl Talamera, investigador ng Cabatuan Municipal Fire Station, nagsimula ang apoy sa isang kwarto ng bahay ni Jude Magbanwa at mabilis itong kumalat sa 2 pang kalapit na bahay. Nasa 60,000 pesos ang naitalang danyo habang patuloy pang inaalam ng Cabatuan BFP ang sanhi ng sunog. Sa bayan ng Labo, Camarines Norte, tinupok ng apoy ang bodega ng isang pamilya sa Barangay Masalong. Ayon sa BFP Labo, gawa sa light materials ang bodega, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad, pero pinaniniwala ang napabayaang pugon ang pinagmula ng sunog. Wala namang nasaktan sa nasabing insidente. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Chris Novelo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Aktual na pagbangga ng isang motorsiklo na minamaneho raw ng lasing na rider sa kasalubong na SUV sa Davao City, sapul sa video. Narito ang report ni Argil Relator ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Kuha ito ng taxi driver na nakasunod sa isang motorsiklo na pa-X-X na ang takbo. Alas 4:30 linggo ng hapon sa Diversion Road sa Davao City. Hindi nga nagkamali ang taxi driver nang biglang salubungin ng motorsiklo ang isang SUV sa kabilang lane ng kalsada. Muna ang ginaingon guys. Resulta, nabangga ng motorsiklo ang SUV. Sa lakas ng impact, nag-activate ang airbag ng SUV. Sugatan naman ang rider na kinilalang si Landy Fabricante, 48 anyos. Ligtas naman ang driver ng SUV at batang sakay nito. Makita man nato sir no nga hubog siya before sa incident, papaling-paling na iyahang kwan sir ba pag-drive. Nagkaayos na raw ang 2 panig at nagkasundo na sasagutin ng rider ang gastos sa pagpapaayos na nasirang SUV. Kung makainom, tulog lang sa or pahuway, diha na mag-drive kung kaya na para dili ta makaangin ba og laing mga motorista. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Imahe ni San Jacinto Polonia sa isang parokya sa Pangasinan na diskubring hindi orihinal. Makibalita tayo kay Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Isang taon nang nagsisilbi sa parokya ng San Jacinto, Pangasinan si Princess May. Pinagsasabay niya ang pag-aaral at pagiging volunteer ng parokya. Kaya dismayado siya nang malamang nawawala ang orihinal na imahe ng San Jacinto Polonia na patron ng parokya. Pag pinalitan po nila yung image doon, syempre hindi nyo na po alam kung yun po ba talaga or hindi po. Kaya mas maganda po pag literal na image po niya yung makikita nyo. May binuong timang Lingayen Dagupan Archdiocese para manguna sa investigasyon ng nawawalang imahe ng santo. 2019 umano unang nalaman na nawawala ang orihinal na imahen. Napansin daw ng ilang deboto na iba na ang nakadisplay sa simbahan. Nakumpirma rin ng ad hoc team na iba ito ng tignan ng mga larawan ng imahen sa parish archives. Nadiskubre ng team na posibleng nangyari ang pagkawala ng original image sa pagitan ng August 17 hanggang September 23, 2016 habang isinasagawa ang repainting project sa imahen. Kasi maraming mga differences between the old image based on the pictures that we have and the current one that is
installed in the retablo of the church. Sa Circular 2023-12 na inilabas ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas, nananawagan siya na gawin ang lahat ng paraan para mahanap ang nawawalang imahen. Pinuri ng Arsobispo ang mga debotong unang nakapansin sa nawawalang imahen ng santo. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Glue stick ginagamit na medium sa acrylic painting ng isang artist na guro sa Quezon. Kung paano, alamin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ang inaakalang pandikit lang sa mga school project na glue stick, ginagawang obra ng isang teacher mula sa Gumaca sa Quezon. Immune na nga raw si Teacher Ari sa paso mula sa mga tinunaw na glue stick gamit ang glue gun. Sa akin po kasi para mas ma-appreciate mo yung isang art, hindi lang siya sabay mata. Dapat yung texture, yung sense of touch ay nagkakaroon ng appreciation. Para mabuo ang isang obra, kakailanganin ng mahigit 120 piraso ng glue sticks. Ipoporma ito at pagpapatong-patungin ng mga nalusaw na glue stick sa canvas. Patutuyuin sa kapipinturahan. Ang estilo ng kanyang kakaibang paintings tinatawag na glue stick sculpture in acrylic. Kung noon, flat o 2D paintings lang ang mga piyesa niya, ang embossed painting na ginagawa niya ngayon, aksidente lang daw na natutunan. Nung nagagawa po ako ng mga costumes namin, kailangan ng may mga linings yung ay aksidente ko pong nasobrahan yung pagdikit. Ang ginawa ko po, dinuloy ko na tapos in-sprayan ko. Nagkaroon siya ng parang textured na design, kaya nakita ko na parang pwede siyang gamitin. Inspirasyon siya sa mga kapwa niya artist, maging sa kanyang mga estudyante. Ang mga likhang sining niya na i-exhibit na rin daw sa iba't ibang lugar. Like explore new things po, yun po lagi niyang sinasabi sa amin. Para po may maging isang unique yung isang artwork. Dikit na nga raw sa pagkatao ni Teacher Aris ang pagiging visual artist niya. Payo pa niya sa mga young at aspiring artist na maging malikhain dahil maaaring dito raw sumibol at umusbong ang isang obra na pwedeng maipagmalaki hindi lang sa lalawigan kundi maging sa buong bansa. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nagliyab ang isang kotse na sumalpok sa sinusundang water tanker sa Batangas City. Samantala isang truck sa bahaging northbound ng Star Tollway nagliyab din. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Tupok na tupok ang kotseng yan sa kalsadang sakop ng Barangay Paharang East, Batangas City. Patuloy sa pagbomba ng tubig ang mga bumbero sa umuusok na sasakyan. Nung tumigil na yung sasakyan, tinignan ko dyan puwet, may kotseng bumalagbag. Kala ko'y sumabog lang yung guma, yung pala, sasakyan na yung bumangga sa hulihan ko. Nakuhanan pa ng CCTV ang pagbangga ng kotse sa truck bago ito napapunta sa kabilang linya ng kalsada. Kita ang pag-usok bago tuluyang lamunin ng malaking apoy. Tinitingnang sanhi ng sunog ang problema sa makina nang sumalpok ito sa barrier. Hindi pa malaman kung electrical o yung makina, pero ang pinakakos talaga yung due to impact niya dun sa may steel barrier. Maaring nag-ignite. Ayon sa driver ng kotse, nagdilim daw ang paningin niya. May galo siya sa tuhod dahil sa aksidente. Walang diferensya ang kotse. Baka may diferensya. Baka ko yung napapikit. Nagdilim ang paningin ko. Abot sa mahigit 300,000 piso ang tinatayang pinsala sa sunog. Nagkaroon na raw ng pag-uusap ang driver ng kotse at may-ari ng water tanker. Tanaw naman sa hindi kalayo ang bahagi ng northbound lane ng Star Tollway sa Tanawan City, Batangas ang nagliliyab na puting truck. Ayon sa Tanawan City BFP, mula Pampanga nag-deliver ng mga frame at foam ng kama ang sasakyan sa Batangas. Pabalik na raw sana ito sa Quezon City.
Sa inisyal na investigasyon, posibleng sanhi ng sunog ang baterya ng sasakyan. Ligtas ang driver at dalawa pa nitong pahinante. Sinusubukang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Ang driver ng sasakyan, nasa 500,000 pesos ang tinatayang pinsala sa insidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, may dalawang weather system ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Una ang Tropical Depression sa Pacific Ocean na mataan ng pag-asa ang nasabing bagyo 3,170 kilometers sa silangan ng Northern Luzon na nasa labas pa ng ating bansa. Taglay niyan ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour. Ang pangalawa ay ang isang low pressure area na nasa Philippine Sea. 570 kilometers ang layo niyan, silangan ng Apari, Cagayan. Sa dalawang nabanggit na weather system, ang LPA ang kahit paano ay nakaaapekto na sa ilang bahagi ng ating bansa dahil sa trough o extension nito. Bukod pa sa may umiiral pa rin na hanging habagat sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Base sa wind forecast ng Metro Weather, mababa ang tsansang pumasok sa PAR at magpalakas ng habagat ang binabantayang bagyo, pero nananatili naman ang posibilidad na maging isang bagyo ang LPA. Ngayong umaga, asahan na ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Babuyan Islands, Aurora, Ilocos Region, Southern Luzon, Visayas at Mindanao, base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magpapatuloy yan at magiging malawakan sa iba pang panig ng bansa pagsapit ng hapon. Posible din ang heavy to intense rain sa ilang lugar, kaya dapat maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Junior League Softball World Series Champions mula sa Bago City, Negros Occidental, nakabalik na sa bansa. Si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok. Isang grand homecoming ang sumalubong sa junior softball team na hinirang na kampyon sa kakatapos lang na 2023 Junior League Softball World Series sa Kirkland, Washington, USA. Mula paglapag sa Bacolod Silay Airport, sa kanilang courtesy call kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson at all the way sa kanilang hometown sa Bago City. Kaya ang team masaya sa mainit na suporta na natanggap mula sa kanilang mga kababayan at Filipino community sa Amerika. Nalipay gid nga na kamit sang mga bata namon ang champion. Kumbaga it's worth it ang pagpulaw bugtaw sa mga bata. Pag-training, hard training, kahit gaulan kung kisa. Tanan nga sakripisyo sa mga coach namon, tanan sakripisyo sa pamilya namon, na doon nabawi namon. Dahil sa nakamit na tagumpay, karagdagang karangalan ito ayon sa Bago City LGU na may bagunhon na naman na hinirang na world champion. Inspiring na makita mong kabataan achieve something that they have worked so hard. I told them it only proves that we Filipinos, we can compete in the international level. No? Ang mga players ay makakatanggap ng incentives mula sa LGU. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Eileen Pedreso ang nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.